Ipinapakita ko sa inyo ngayon ang Viavac software. Meron kayong ilang mga eksena dito na maaari ninyong piliin. At narito ang posibilidad na magpalit ng wika. Hindi lang Ingles, Aleman at Pranses, kundi pati na rin ang iba pang mga wika na maaring i-adjust. Ang software ay karaniwang tumatakbo kasama ang isang totoong bisikleta. Narito sa setting na ito. Kontrolado ko ba ito gamit ang mga arrow key ng aking Windows laptop? Dahil dito, may ilang mga limitasyon. Ang bilis ay ibinibigay kasama ang decimal point 9. Hindi ito. Ang kaso sa totoong sasakyan, maaari kang magmaneho pa kaliwa, maaari kang magmaneho pa kanan, maaari kang bumilis o bumagal, maaari kang magpreno. Lahat ng ito ay mga posibilidad. Nasa VR bike sila. Ang version ng Wandersong ay ilalabas din sa video na ito. Ngayon, meron tayong hadlang dito na dapat tugunan ng mga tao. And kapag pumunta ka sa result screen, makikita mo narito meron tayong 0.7 segundo na oras ng reaksyon. And makikita. Meron tayong 1.5 metro pa bago ang hadlang. At dito maaari nating ikumpara ang isang naantalang oras ng reaksyon. Ano ang ibig sabihin nito? Kaya narito halimbawa, sa isang segundo pang oras ng reaksyon, halimbawa dahil sa pagkaabala mula sa smartphone o dahil sa pagkapagod, may naantalang oras ng reaksyon o dahil sa pag-inom ng alak o iba pang mga bagay, makikita mo na sa iyong paligid na hindi na pareho ang oras ng reaksyon at halos buong bilis na papasok sa hadlang at kaya naman nagkaroon ng aksidente. Pag-uudyo. Narito gaya ng sinabi, may iba pang mga eksena na maaari mong i-click at maaari mong isagawa. Karaniwan, nagsisimula ka sa ganito. Eksena ng pagsubok sa preno. Kasama ang isang tao at pagkatapos ay lumipat sa 1, 2, 3 iba pang mga eksena. Lahat sila ay medyo maikli. Kaya't maaari ring sa relatibong maikling panahon, maraming tao ang maaaring payagan na gumamit ng simulator at subukan. Ang simulator